I can confirm what Soljan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Gets nyo? Meron na pala talaga. So yung mga bali-balita na aarestuin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay totoo. Di ba yung nagbalita kay Boss Dada na Monday or Tuesday aarestuin? Malamang nauudlot lang kasi feeling ko nakaredy na sila. Nakita naman natin may mga foreigner na sa Davao. 'Di ba? Hindi sabi nga ng yung mga contact natin mismong sa harapan ng KOJC may subdivision doon. Marami na mga foreigner doon. Nakita din sa airport yung mga yan, may mga daladala ng ang dami na ho doon. Ibig sabihin, nakaredy lang sila. Tinatimingan lang nila. So every time na merong lumalabas na ingay na aarestuin si Pangulong Duterte, medyo pumepreno sila. Sandali, nakapag-ready sila. Lumabas yung balita. So malamang ganun na nangyari kung bakit hindi natuloy yung mga attempted supposedly na aarestuhin. Di ba ho? So, eto na. Inamin na mismo. Inamin na ni Secretary Remulla na matagal na silang kinakausap ng ICC. So, isang kasinungalingan pala, paulit-ulit yung sinasabi ni Marcos. Di ba, lagi niya sinasabing walang jurisdiction. Tapos lagi niya sinasabi, we will not coordinate, we will not cooperate, we will not cooperate, blah, blah, blah. All along, it was a lie. You know why? Ito na, sinabi na ni Remulla na, uy, matagal nang nakikipag-usap sa amin. Kaya lang, we kept it confidential kasi yun ang request ng ICC. Ayun, ulitin natin yung part na yan, ha? Ito. Pasok. Soljan Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC. Nakakapagtaka talaga, no? Hindi ko alam kung bakit nakakakuha ng kopya si Trillanes. Ito ba ay chismis? Kasi una-una, hindi ma-deny. Although hindi ma-confirm, pero hindi dinideny na hindi totoo yan. Walang ganung denial lang DOJ. 'Di ba? Hindi lang nila kino-confirm. So ibig sabihin po nun, may konting katotohanan. Kaya lang bakit to nakakalabas yung mga ganyang dokumento? So talaga hong tinutulak na ho nila ito, 'di ba? Na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprubahan ang kahilingan. Hindi na part ng ICC, so ibig sabihin nun, hindi sila makikipag-cooperate, pero papayagan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Nagets ninyo? Naguhugas kamay sila ngayon. Sinasabi nila, hindi kami makikipag-cooperate para mapanindigan nila yung sinasabi nila dati na we are no longer part of the ICC, we will not cooperate. Yun kasi sinasabi nila eh. Pero hindi rin nila pipigilan yung Interpol. Pag pumasok ang Interpol, ano po ba Interpol?
police din, international police. So, hahayaan mo yun? That's illegal. Why would you allow na magkaroon ng arrest warrant ang Interpol na hindi naman tayo parte na noong ICC? Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim nila, wala silang authority, and yet hahayaan mo na anuhin ng Interpol? So naghugas kayo ng kamay para hindi kayo magmukhang traidor, which is traidor naman talaga kayo. Gago! Yun ang totoo, pero ayaw nyo lang aminin, mga traidor kayo, tapos pagagalawin ninyo ang Interpol. By allowing them na gumalaw, ibig sabihin, pinayagan nyo. Diba? Kasi hindi naman gagalaw dapat yan. We have our own authority na to secure every Filipinos. Especially pag kami illegal order. The warrant from ICC is an illegal order because we are not part of ICC. Illegal yun. Pwede ba akong pumunta sa Amerika, sabihin ko, I have a warrant kay Biden. Who the diba? Yun na kagad sasabihin sa'yo, who the hell are you? Wala, basta I have a warrant. I think Biden is no longer capable to be the president of America. I will arrest him. Pabababain ko siya. Ang tanong, sino ka? Anong authority mo sa presidente namin? Kasi nga, wala nang authority. Wala naman ako authority sa kanila. Ganon din po yun. Ang ICC, we are not part of the ICC. They do not have any authority sa atin, sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na yung dating presidente. Tama, mali. O, ano ibig sabihin nito? Bakit ganun? O, alam na natin. May exchange gift, ganun yun. Alam niyo exchange gift sa school, ganun. May exchange gift na magaganap dito. Ano kaya ang kapalit? Hindi kasi, alam mo yun, naalala ko tuloy, di ba? Naalala ko tuloy yung, alam niyo, panoorin yung paulit-ulit yung yung kay General Luna. Panoorin yung paulit-ulit. Kasi nauulit lang. Naalala niyo na kung sino ang pinalalabas nilang pumatay kay General Luna? Mga Pilipino din, di ba? May kapalit eh. Tandaan ninyo, may kapalit yun para manatili yung ating presidente at that time. May kapalit. Oh. Ibigay niyo yung ulo ni General Luna sa amin, may kapalit. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax evasion? Ano ang kapalit? Security pagka napatalsik? Ano ang kapalit? Yun ang tanongin natin, di ba?